walang unity. Yung mga drama-drama ng Jutang Ginemes ni Kuting, yung basa-basa niya dyan, bago siya pumunta ng pumunta siya ng Japan, bago siya namasyal, at ginastos na naman ng pera ng bayan, kasinungalingan yan about world peace, economic development. Walang ano yan, walang katuturan. Sabi ko nga, kung gusto niya talagang magkaroon ng economic development, umpisahan niya sa Department of Agriculture. Ano nangyayari ngayon sa Department of Agriculture, mga palangga? Magkano bigas? 60 pa rin. Tinawagan ko yung friend ko, sabi ko, magkano bigas dyan? 60 pa din daw. Ang 50, hindi mo makain. Di ba? Kung wala kang ulam, hindi mo makain ng gusto. Tama ba? Mag-comment kayo dyan kung magkano pa ang bigas. Tapos buha ka ng Inang Kuting pupunta sa Japan para makipag-usap sa ating mga Asian partners for economic development. Simulan mo ang development sa sarili mong bakuran, Jutang Ginemes ka. Simulan mo ang pagpapakulong sa mga smugglers. Kaya simulan mo ang pagpapakulong sa mga sarili ninyo. Mga inayupak kayo. Ginagago nyo yung taong bayan. Party here, party there kayo sa Malacanang. Tapos sasabihin ninyo, pupunta ka, Kuting, sa Japan? Para sa peace? Pistok-pistok? Putang ina, tapos sarili mong ka-unit team, si Sarah, binaboljak nyo ng patalikod, sinasaksak nyo ng patalikod. Tapos ngayon, ito mga mainstream media. Alam mo, minsan, naisip-isip ko, kanina, no, bago ako mag-vlog, sabi ko, somehow, kawawa din itong mga reporters. Yeah. Kawawa din itong mga reporters na hindi sila makaporma dahil may mga pamilya sila eh. Dahil the moment na mag-go sila against sa kanilang mga, yung may-ari ng network or sabihin nila yung totoong report, baka gurgurin ang pamilya nila dahil kilala naman to mga hinayupak na to sa panggugurgur eh. Remember, yung unang nagpasikat si Tambaluslos doon sa raid ng sa Bulacan. 'Di ba? Nag-raid sila doon sa mga warehouses na 'yon. Nasaan na 'yon? Putang ina, pinagloloko kayo. Nandoon yung mga mainstream media na yung in-raid nila may mga dokumento. Nakita ng mainstream media 'yon. Naulat ko na 'yun sa inyo. Pinigil lang ng mga hayop na 'to nila Tambalos, doon din si Erwin Tulfo na huwag sabihin sa taong bayan na talagang may papeles or drama-drama lang. Nasaan ang Jutang Ginemes na bigas na 25 pesos per kilo na dream come true na sinasabi ni Tambaluslos. Dream come true ni Kuting dyan sa Cebu. Di ba? Natigil na. Kumusta na ang agriculture? Ano nangyari dyan sa bagong italagang undergraduate na walang credential? Di ba? Yan pa, ang daming butas. Ang daming kahayupan nito ni Kuting. At ni Lisa, si Lisa ang may gusto niyan eh. Di ba, magkano kaya binigay ni Laurel Chu dyan? Okay? Para may appoint. Or magkano kaya ang sabuatan nila ni Lisa Smugs para ipagpatuloy ang kanilang smuggling business dyan sa agriculture? Bakit, sabi ni Liz, amoy ipis naman yung 25 pesos na bigas? May nabibili ba? Megasoy, dream come naging true. Talagang pangangam-kam ang ginagawa nila. So, going back, mga palangga, eto ngayon ay kawawa din yung mga, somehow, nakakaawa din ito mga reporters sa mainstream media kasi kahit gusto man nila magsalita, kung nakikita man nila yung kahayupan ng gobyerno, natatakot sila, baka nga naman gurgurin yung kanilang pamilya. Kasi yun ang paninindak ni Tambaluslos eh. Diba? Yun ang paninindak ng hayop na to. Papayag ba kayo? Kayong mga nasa military, kayong mga men in uniform, kayong mga police, na kayo may yung mga matitino, papayag ba kayong bababuyin ang bayan ninyo? At yung mga anak ninyo, baka magsusunod na silang biktima? Aba, kung ako sa inyo, kumilos-kilos na kayo, mag-speak up day na kayo. Diba? Alam ko, you're just waiting for the right time, pero mag-speak up day na kayo. Binababoy kayo ng gobyernong ito dahil sabi nga ni Kuting, bago siya umalis, minayupak niya, 'di ba? Pupunta siya sa Japan para pag-usapan itong mga tungkol sa peace. Tungkol sa peace. Hanggang ngayon hindi siya pumupunta doon sa umalis na lang siya, hindi siya pumunta doon sa Marawi. 'Di ba? Tapos ngayon, mga kababayan, yung ginagawa nilang papasok tayo dumamaya sa mga bayarang non-political vloggers kasi gusto ni Kuting at ni Lisa Smugs at ni Tambaluslos naburahin sa inyong isipan yung nabukelya natin na
habang kasagsagan ng lindol, kasagsagan ng bombing, sila ay nagpa-party sa Malacanang. Si Kuting ay bangag na bangag sa pulburon. Gusto nila yan tanggalin sa isipan ninyo. Kasi ang ini-inject nila ngayong narrative na kailangan bayaran nila, mga inayupak na yan, itong mga non-political vloggers, hindi ko dahil may mention kasi ang papangit nila mga palangga. Okay? Ang susyongit nila. So anyway, yan ang target nila ngayon para idiin si Inday Sara. Ano yung narrative nila? It's the same thing, 150 million pesos na sinasabi yung na-expaliwanag na ni Inday, yung confidential fund. Tapos ang mga drama ng mga hinayupak, nitong mga bagong bayaran ni Tambaloslos, kawawa naman ang mga teacher, kawawa naman ang mga chucho, kawawa ang mga teacher. Sige, let's talk about kawawa ang mga teacher. Matagal nang kawawa ang mga teacher. Kasama sa pagiging kawawa ng mga teacher sa pagtaas ng mga bilihin. Dahil sa negosyo mo, Kuting, Tambaloslos, smugs, na hoarding, smuggling lahat. Talagang maapektuhan ang mga teachers. Kawawa ang mga farmers. Pukin ang ina ninyo dahil mismo kayo ay promotor ng pagnanakaw at pagmamanipula ng mga presyo. So hindi lang teacher ang kawawa. Smuggler, hindi lang kawawa ang smuggler farmer. Diba? Hindi lang kawawa ang farmers, kasama lahat ng tao. Whether ikaw tricycle driver, ikaw ay nag-oopisina, o OFW. Kasi naaapektuhan yung pamumuhay dahil sa sobrang taas ng presyo. Kaya itigil, hindi kayo titigil sa panggagago sa Pilipino. Binababoy mo, Tambaloslos Lisa, si Sara kasi gusto ninyong what? Okay? Kasi gusto niya magstay sa power. Gusto niyo tagalin si Sara. Si Sara, di ba? So, pero ang totoo, mga kababayan, if you talk about 150 million pesos na dididiin nila kay Inday Sara, ilang bilyon, okay? Ang pinapaliwanag natin sa Congress. You compare the 2 billion pesos, more than 2 billion pesos na excess sa kanilang travel funds, okay? Na hindi nila ma-explain bakit ang nagastos daw nila si 34 million, bakit nanghingi sila ng 2 bilyong budget? You compare that sa inaatake nila kay Sara na 150 million. Wala pa yan sa kinokolekta ni Tambaloslos at ni Lisa Smugs sa PAGCOR. Sa mga kasino, iba-iba, ang kinokolekta nilang pera na binabayad sa kanilang payola ng mga may-ari ng kasino. You talk about 150 million? Okay, na naipaliwanag na ni Sara, but mga kababayan, gustong burahin ni Lisa Smugs, okay, yung mga kahayupan niya, yung smuggler na si Michael Ma, na inappoint nila bilang special envoy to China, yan ang gusto nilang burahin sa isipan ninyo. Ngayon, gusto nilang burahin yung pinalaya nilang sindikato, yung pinalaya nilang Indian Filipino, okay, na si Chandiramani, na inarbor ni Mel Robles, dahil, malakas siya kay Lisa Smugs. Pinalaya nila, non-bailable ang kaso niyan. Yan po ang gusto nilang burahin. Ididiin nila si Inday 150. Wala man silang maiba tong iba kay Inday, di ba? 150 million, na iba pa ba? Wala silang maiba to. Gusto nilang burahin yan, mga palangga. Ang tunay na epekto ng ginagawa nila. Yung pagpapalaya nila sa nahulihang 2 toneladang pulburon na isinama nila sa New York na si Mark Sayarot. Paulit-ulit na lang natin yung nire-report. Kaya ako pinapaulit-ulit yun, mga kababayan, para hindi ninyo nalilimutan. Alright? Ayan ang buka. Si Sayarot. So, yan ang gusto nilang kalimutan ninyo na mga issue na pagtatakpan nila sa issue ni Inday Sara na 150 million. Alright? Yan dito sa kabila. So, yan po ang gusto nilang kalimutan ninyo. Okay. Ngayon, mga kababayan, ano pa? Ano pa ang ginagawa ni Kuting dito? So, yan yung ano nila ngayon. Yan ang utos nila. So, again, December 16, Wednesday dyan sa Pilipinas, nakatikim na naman ng pera galing sa pera ng bayan ang mga kongresistang mga buwakan ng GNMS na mga pokpokita. Mamaya, may part 2 tayo tungkol kay Migao Nograles. May part 2 tayo doon. Mamaya yon.
But anyway, mga kababayan, etong paulit-ulit na issue dito kay Inday Sara ay utos ito ni Tambaluslos. Okay? Para nga, durugin na ng durugin sila si Sara, pero hindi sila magwawagi. Alam nyo, mga kababayan, ito, non-political vloggers, ayan, yung mga bayarang non-political vloggers, kasi nga hindi umepekto yung mga dugyot na mga masusyongit. Ngayon, naghanap sila uli ng panibagong dugyot na mga non-political vloggers na may million-million followers, pero hindi magiging epektibo yan. Kasi kahit nung panahon ng bakbakan natin, nung time ng campaign, di ba? Kay Lenny at kay Kuting, di ba? Sino ang mga supporters ni Lenny? Ang dadaming mga following. Angel Locsin, ilang milyon yan. Di ba? Kung sino-sinong mga dilawang artista noon na sumuporta, may epekto ba si Lenny? Hindi. Kasi hindi epekto si Lenny dahil nakausap na ni Lisa Araneta Smugs ang Smartmatic. Based yan sa affidavit na signed mismo ni Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, na ipinorward sa COMELEC na hanggang ngayon, ayaw siyang kasuhan ng buwaka ng inang Lisa na most powerful siya ngayon. Which is true sa lahat ng kademonyohan. Diba? Yan ang kinatatakutan ngayon, yung butod na yan. Bakit hindi siya kasuhan si Glenn Chong? Right? Doon sa kanyang akusasyon na signed nga, okay, na affidavit na si Lisa ay nakipagsabuatan sa may-ari ng Smartmatic.